Minsan ba naglalakad ka sa buhay na hindi mo alam kung saan ka dadalhin? Walang kasiguraduhan, walang malinaw na direksyon. Pero nagpapatuloy ka lang kasi may tiwala ka sa Diyos. Ganito ang walk of faith. Hindi mo hawak ang bukas, pero alam mong hawak ka ng Diyos. Magandang araw po sa iyo po lahat. At tayo po ay nandito sa Quirino Grandstand kung saan sinisimulang ganapin ang taunang Walk of Faith. Hindi lang ito isang ordinaryong event. Ito ay may panalangin na may kasamang hakbang. 24 years ago, ang mga malalaking pagtitipon ng El Shaddai ay ginaganap sa Philippine International Convention Center or PICC. Pero habang lumalaki ang komunidad, kinailangan ng mas malawak na lugar. Kaya ito ay inilipat sa Ambel City na ngayon ay tahanan ng libu-libong prayer partners. At doon nagsimula ang Walk of Faith. Ginaganap ang Walk of Faith Sabado bago ang Palm Sunday, ang simula ng Holy Week. Ito ay paalala ng triumphal entry into Jerusalem kung saan sinalubong si Jesus ng mga tao. May hawak na palaspas at sumisigaw ng Hosanna. Kaya sa bawat hawak nating palaspas, tayo ay nakikibahagi sa pagtanggap kay Kristo bilang Hari. At kalakip ng debosyong ito ng Walk of Faith, ito rin ay paglalakbay ng pananampalataya kasama ang Diyos. Sa bawat hakbang hanggang sa makarating o maabot ang pangako ng Diyos gaya ng mga Israelita noon sa Lumang Tipan na naglakbay tungo sa lupang pangako ng Diyos. Noon mula PICC ang lakad hanggang Ambel City, Parañaque City na may 10 hanggang 11 kilometrong lakad. Ngunit ngayon, mula Quirino Grandstand hanggang Ambel City, humigit kumulang 13 kilometers ang layo nito. Kasabay sa unahan ng mga libo-libo mga prayer partners ay ang punong lingkod na si Brother Mike Z. Velarde, kasama ang kanyang may bahay na si Sister Belen Velarde, ang kanyang anak na si Congressman Michael Velarde Jr., at si Reverend Father Sunny Declaro, ang spiritual director ng El Shaddai. Hindi man makasabay sa paglakad ang punong lingkod na si Brother Mike dahil sa kanyang health condition, ang kanyang ngiti at simpleng pagkaway ay nagpapalakas ng loob ng mga prayer partners sa paglakad. Hindi pa nangangalahati, may mga napapagod na at may mga humihinto upang bumili ng tubig. Ako mismo kinulang sa tubig na baon. Ganon ang buhay kong minsan. Dumadating ang kapaguran, kahinaan, pero hindi ito dahilan upang huminto dahil kasama mo ang Diyos. Sabi nga sa 2 Corinthians chapter 5 verse 7, "For we walk by faith, not by sight." Hindi mo kailangang makita ang buong plano ng Diyos. Kailangan mo lang gawin ang susunod na hakbang. Sa bawat hakbang ng Walk of Faith, pinapaalala sa atin na hindi tayo nag-iisa. Kung may pinagdadaanan tayo ngayon, keep walking. Magpatuloy ka lang. Dahil sa bawat hakbang mo, may Diyos na umaalalay sa iyo. Kasama natin si Kristo sa paglalakbay sa buhay anuman ang sitwasyon, tulad ng kanyang pagyakap sa krus hanggang Kalbaryo. Sa bawat hakbang may sakripisyo, sa bawat pagod may panalangin, at sa bawat paglakad may pagtitiwalang ang answered prayer o mithi ng puso ay darating. Mula Luneta hanggang Ambel, hindi ito ordinaryong alay lakad lang, kundi ito'y panalangin at pananampalataya. Kasama natin ang Diyos sa bawat lakbay ng ating pong buhay. Kung ikaw ay na-bless at naging bahagi ng Walk of Faith ngayong taon, pakishare naman po ang inyong pong experience sa comment section, pati na rin ang inyong pong mga panalangin o prayers. God bless po sa lahat and count your blessings.